Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Richard Son Hitchens kontra Gustavo Daniel Lemos. Na kung saan nangangampanya ang mga ito sa super lightweight division. Ang kanilang fight schedule, Abril 6 taong kasalukuyan, nagaganapin po sa Las Vegas, bansang Amerika. Mapanood ang live sa DAZN. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction, analysis, isama natin ang comparison dahil doon pa po lamang sa ating comparison, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo dito sa bakbakan. Kung saan po mga idol, malaya rin po kayong magkomento kung ano ang pananaw nyo o prediction nyo sa naturang bakbakan. Bagamat naghahayag po tayo ng prediction, fight analysis, pero nais ko rin pong malaman kung ano ang pananaw nyo, prediction nyo sa bakbakan na ito. Dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin manang alamin ang konting mga background dito sa magkabilang panig dahil yun po ang pinaka-referensya natin sa comparison. Mula sa kanilang physical appearance, karanasan, eksperyensya sa laban, maging sa kanilang skills o mga galawan. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawang sumuport at sumabaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Simulan na natin mga idol. Unahin natin sa panig ng taga-Argentina na si Gustavo Daniel Lemos. Ang boksingerong ito bilang isang professional boxer, may impresibong kartada po. 29 wins with 19 wins coming by way of knockout, undefeated. Walang talo, walang tabla. May edad na 28 anyos at ang height nito ay 5 foot and 5.5 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 65.52%. Last fight nitong si Daniel Lemos, December 15, 2023, nakalaban nito si Javier Jose Clavero. Panalo by first round technical knockout ito si Gustavo Daniel Lemos mga idol. Pagdating po sa karanasan ng boksingerong ito, maggalan tayo ng dalawang boksingero na kung saan masasabi nating nakapagbibigay ng mga karanasan ni Gustavo Daniel Lemos sa laban o sa isang labanan. Nangunguna si Lee Silvay at George Pais. Sa skills naman na taglay-taglay ni Gustavo Daniel Lemos mga idol, boxer puncher, first fighter style, willing sa brulan o tututo na bakbakan na kung saan malimit yung ginagawa yan. Defensive style, which is yung kanyang pagbabakpidal. At may counter-punching style din po ito. Ang boksingerong ito, bukod sa isang power puncher, volume puncher, masasabi kong agresibo. Taglay ang hand speed. At idagdag natin, pagdating sa depensa, ang pinaka-depensa nito ay waving head movement. Magsisilbing ang kanyang opensa, yun na rin po ang pinaka-depensa niya. Sa panig naman ng Amerikano na si Richard Son Hitchens, ang boksingerong ito bilang isang professional boxer, may impresibong kartada. 17 wins with 7 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 26 anyos at ang height nito ay 5 foot and 10 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 41.18%. Last fight, September 23, 2023, nakalaban niya si Jose Cepeda, na kung saan naipanalo ni Hitchens sa kanyang laban kay Cepeda by unanimous decision. Nakataya ang 3 regional title belts na ating babanggitin. IBF North American Super Lightweight title, WBC Silver Super Lightweight title, WBO NABO Super Lightweight title. Karanasan o eksperyensya ni Hitchens dito sa boxing. Bago ito pumasok sa professional boxing, siya po ay dating lumalaban sa amateur na kung saan napalahok siya sa Summer Olympics. At isa sa kanya nakalaban ay si Gary Auton Rosell. Dito naman sa professional fights, ang pinakamatinding nakalaban ni Hitchens ay ang katulad ni Jose Cepeda na dating two-time world title challenger. Idagdag din natin si John Bausa. Sa skills sa taglay-taglay ni Richard Son Hitchens, masasabi kong outboxer. Oo.
outboxer. Pressure fighter style na kung saan hindi bastang pumapasok sa range ng kanyang makakalaban. Ginagamit niya ang distance, jab, 1-2 combination. Defensive style, which is ginagamit niya ang ring. Pinapanatili niya ang kanyang distance sa kanyang makakalaban. Ginagamitan niya ang jab, counter upper, ganun siya. Sa mga tuwid, itong si Richardson Hitchens, taglay din ang hand speed, timing, accuracy. At isa sa nakikita nating kakulangan ni Hitchens sa close range sa suntukan, nahihirapan ito. Kaya nga, pagka ito ay nasa close range sa suntukan, yakapsol agad ito mga idol. So, dadako na tayo sa ating comparison. Unahin natin sa eksperyensya. Para sa akin, lamang po sa karanasan si Richardson Hitchens. Dahil sa kanyang dati siyang lumalaban sa mature at sa uri ng kanyang kinalaban dito sa professional fights. Pero dito sa professional fights, hindi na rin napag-iiwanan si Gustavo Daniel Limos. Ang makalaban niya si George Paez, Lee Silvay, na kung saan masasabi nating mga di kalibreng boksingero din yan. So, may laban. Pero comparison tayo, lamang si Hitchens sa karanasan. Or may kalamangan. Dadako tayo sa kanilang skills. Boxer-puncher kontra outboxer. Sa tingin ko, lamang ang boxer-puncher. Oo. Dahil itong si Gustavo Daniel Limos, epektibo sa close range, epektibo sa mid-range, epektibo sa close range sa suntukan. Samantala itong si Richardson Hitchens, epektibo sa long range at mid-range po mga idol. Ngayon, dadako tayo sa kanilang activity. Parehong aktibo po ang dalawang maglalaban. Sa knockout ratio, lamang naman si Gustavo Daniel Limos, na kung saan may knockout ratio ito na 65.52%. Samantala, itong si Hitchens ay mayroon lamang 41.18%. Sa height and reach, di hamak po na llamado talaga si Hitchens. Mas matangkad po si Hitchens ng 4.5 inches. At ganoon din sa reach, na kung saan bilang isang outboxer, sa madaling salita, marunong gumamit po sa kanyang height, reach advantage itong si Hitchens. Sa edad, parehong nasa prime ang dalawang maglalaban. 26 anyos Hitchens, 28 anyos lang din naman si Gustavo Daniel Limos. So, yan mga idol. Idagdag natin naman, sa ating comparison, ay ang ranking ng boxing scene. Itong si Hitchens, rank number 3 or rank 2 sa WBC. Rank 3 sa IBF, rank 3 sa WBO. Samantala itong si Gustavo Daniel Limos, rank 7 lamang ito sa IBF. O doon lamang siya ranking po mga idol. So dito sa pangkalahatan, masasabi natin na 50-50. Bakit? Okay. Sa skills, ipaliwanag ko lang po, detalye ko lang. Boxer-puncher, aggressive fighter si Gustavo Daniel Limos. Si Richardson Hitchens naman, outboxer. Lamang na lamang sa height at napaka-epektibo ng kanyang galaw sa long range at mid range. So, may posibilidad na mahihirapan si Limos sa makaabot sa katawan o sa mukha nitong si Richardson Hitchens. Pero pagka nakaabot naman or nakapasok sa range si Gustavo Daniel Limos, yun ang kahinaan ni Hitchens dahil hirap siya sa close range sa suntukan. Yan po mga idol. So, sa karanasan, hindi lamang nga si Hitchens, pero may laban naman si Tapos dito sa height, 5'10", 5'5.5 inches sulemado si Hitchens. Pero dito sa knockout ratio, lamang na lamang naman si Daniel Limos. So,
masasabi ko mga idol na mauwi sa 50-50 ang ating comparison. Kuya Dong Sports, marami kalamangan si Limos. Oo, tama ka. Pero sa ranking, lamang si Hitchens. Sa height at sa skills nito, kombinasyon, hindi yan maging madali para kay Limos. Ang pagpasok kay Hitchens, kombinasyon sa kanyang power. Isa sa ano natin dyan, kung makaabot ba si Limos sa katawan o mukha nitong si Hitchens. Ang katanungan dyan, aanhin ang power kung di makatama. Pangalawa, kung mabigo si Hitchens sa pagpapanatili sa kanyang distansya dito kay Limos, may kalalagyan din siya dyan mga idol, si Hitchens. Kaya 50-50. Napakamagalaw ng boxing yung itong si Hitchens. At idagdag pa natin mga idol bata ito ni Floyd Mayweather. Ano nais ko ipahiwatig? Hindi si Mayweather basta-bastang ilaban niya ang kanyang alaga sa kung saan wala siyang kapiho ang manalo. Isa yan. Dapat, laging si Mayweather, itong si Mayweather, laging pag pumalag yan, ibig sabihin, may posibilidad na malaki ang tsansa sa kanyang bata na manalo sa boxing o manalo sa bakbakan. O malimit yan pagkabata ni Mayweather, piling-pili yung mga nilalabanan mga idol. Napansin nyo ba yung mga bata ni Mayweather? Piling-pili ang nilalabanan. Hindi mo na tayo. Kaya ngayon, prediction na tayo. Richardson Hitchens by unanimous decision or split decision. Hindi ako kumensido na magawa ni Hitchens ang pagpatulog dito kay Limos. Hindi ito kilalang knockout artist. Pero this is boxing, anything can happen. Na kung saan, bagamat hindi ako kumensido na magawa ni Hitchens ang pag-knockout dito kay Limos, pero gamit ang kanyang pagka-outboxer, yung kanyang mga counter, posible din makapagpatama ito ng solido na kayang magpabagsak kay Limos or knockout. Pero sa sarili ko, hindi ako kumensido na magawa ni Hitchens yan na i-knockout si Limos. Sa panig ni Limos naman, na kung saan 50-50 nga ang ating comparison, makapiho lang ito sa panalo once na magawa niyang ma-knockout si Hitchens. Lalo na't dayo ito. Ngayon, ang tanong dyan, posible bang makapagpa-knockout si Gustavo Daniel Limos sa bakbakan na ito? Ang sagot ko dyan, this is boxing. Anything can happen. Gamit ang kanyang power, skills, which is boxer puncher, volume sa pagbato ng suntok, posible niya matamaan yan si Richardson Hitchens na kung saan hindi kagulat-gulat na makuha ni Daniel Limos ang panalo by knockout dahil yun dapat ang kanyang gagawin sa labanan na ito. Ang may knockout niyang Amerikano. Dahil alam nyo na ang ibig kong sabihin, nasabi ko na kanina. Kinakailangan niyang mapabagsak si Hitchens or may knockout para piho sa panalo. Kung di man niya magawang may knockout si Hitchens, dapat mapabagsak niya ito or else dapat mangingibabaw. Dapat maging dominante siya. Round by round sa bakbakan. Outbox ba ang ibig sabihin ko Dong Sports? Parang gano'n na nga. Parang ang gagawin nitong si Gustavo Daniel Limos, yung super aggressive pero mag-iingat sa counter. Talagang paulanan niya ng suntok ang outboxer. Madali kaya ito para kay Limos? Hindi. Dahil magaling din ang boxinger si Hitchens. Nauusan nga, sabi ko nga dito, makapiho lang sa panalo si Limos kung magawa niyang mapatulog, ma-knockout si Hitchens. Yun dapat ang kanyang gawin para naiwasan. Una, hometown decision, favoritism, na kung saan malimit nangyayari sa boxing. Pero di ka gulat-gulat kung sakali manalo si Limos dito kahit sa puntusan dahil agresibo ito bulong puncher eh. Siyempre, ang titingnan ng mga horado yung kung sino ang may
maraming bato ng suntok na tumatama. Pero tandaan natin, Amerikano si Hitchens, sa tama lang to na isa, round by round, tatakbo to ng tatakbo, patay si Limos sa puntusan. Para si Shakur Stevenson ba? Kaya mga idol, hindi ito madaling laban para kay Limos. Pero pagka makapagpatama naman si Limos, yun yung sinasabi ni Gennady Golovkin. Sa isang suntok lang, kayang tumapos or kayang magpabago sa takbo ng laban. Sabi ni Margarito, sa isang suntok lang, kaya tumapos sa laban. So, yun nga, dapat talaga, kung gusto ni Gustavo Daniel Limos na mapanatili kayang pag-undefeated, kung may pagkakataon siyang makapagpatama na arang magrugi itong si Richardson Hitchens, di niya pakawalan. I-knock out niya na. Para maiwasan yung, alam nyo na. Dahil pure Amerikano si Hitchens Limos, Argentinian. Kahit pasabihin na sa Amerika si Limos nakatira, kung sakaling nandyan nga nakatira sa Amerika yan, kung mo pure na Amerikano itong si Hitchens, siyempre, alam nyo na, iba ang trato. Kaya ganito na lamang ito pang Sports Page. Maraming salamat po.